So, iniisip mo bang kumuha ng domain name? At nag-iisip ka kung sa web.com ba ang best place para gawin yon? Fair question yan. Ang daming options out there. GoDaddy, Namecheap, Google Domains, well, hindi na ngayon. At minsan, mahirap malaman kung ano ba talaga ang magandang deal versus yung mukhang okay lang upfront pero sobrang mahal pala later on. Sa video na to pag-uusapan natin kung worth it ba talaga si web.com. Nabilhan ng domain name. I-dig in natin yung pricing, features, yung mga good stuff, yung mga not so great stuff, at kung sino ba ang pinaka-best fit sa platform na to. By the end, malalaman mo kung ito ba yung right fit para sa'yo or kung dapat ka pang mag-shop around. So tara, let's dive in. What is web.com? Si web.com ay matagal-tagal na sa industry, since 1999 actually. Nagsimula siya bilang traditional web hosting company pero over time nag-expand siya into being a full-service platform. Ngayon, isa na siya sa mga all-in-one setups kung saan pwede kang bumili ng domain name, mag-build ng website, i-host to, mag-setup ng email, lahat ng yan pwede mong gawin straight from the dashboard. Sinusubukan nilang i-position ang sarili nila as beginner-friendly na definitely appealing lalo na kung bago ka pa sa process na to. Ang idea nila ay hindi mo na kailangang matutong mag-code or umintindi ng DNS settings para lang ma-live yung site mo. Si web.com na daw ang bahala sa heavy lifting para sa'yo. Or at least, yan ang pitch nila. Pero is it really that simple? At mas importante, smart choice ba siya kung domain name lang naman ang bibilhin mo? Diyan nagiging interesting ang usapan. Domain pricing, the good, the fine print, and the reality. At first glance, sobrang attractive ng domain pricing ni web.com. Madalas nilang i-advertise yung rates na as low as $1.95 for the first month kapag bundled with the hosting or website plan. Kung domain lang ang kukunin mo, makikita mo na minsan yung pricing is around $4.95 to $9.99 for the first year. Depende sa promotions. That sounds like a deal. Lalo na kung i-compare mo sa mga companies na nagcha-charge ng $12 to $15 for a .com. Pero dito na nagiging tricky. After ng first year, jump agad yung renewal price. Hindi laging super clear kung magkano siya unless mag-dig ka sa fine print or makipag-usap ka sa support. From what I've seen, usually yung renewal prices nasa $20 to $37 per year. That's not cheap. Sa totoo lang, mas mahal pa siya kaysa sa babayaran mo with domain registrars like Namecheap, Dynadot, or Parkbun. So kung iniisip mong i-hold yung domain mo for a few years, yung low intro price na yan, pwedeng mag-end up ng mas mahal pa in the long run. At ang downside pa, si web.com hindi talaga siya nag-go out of its way para i-highlight to during checkout. More of you'll find out later kind of thing siya. What's included when you buy a domain from web.com? Okay, so let's say nag-register ka ng domain with web.com. Ano nga bang makukuha mo? Well, bukod sa domain mo, madadrop ka sa broader platform nila. At dito na nagsisimulang mag-feel na medyo bundled ang lahat. Yung platform nila ay designed para i-walk through ka sa pag-setup ng full website. Hindi lang basta pag-register ng domain tapos na. After checkout, i-encourage ka nilang pumili ng site builder plan, mag-setup ng email, at i-consider na magdagdag ng features tulad ng SSL or business security tools. Hindi naman to necessarily a bad thing. Kung gusto mo talaga ng website na nakatali sa domain mo, nandyan na lahat, ready to go. In fact, magta-throw in pa sila ng free domain for the first year kapag nag-sign up ka sa hosting or website plan nila. It's kinda like, inanudge ka nila na mag-all-in from day one, pero kung isa ka sa mga taong gusto lang mag-park ng domain or i-redirect to sa site na binubuo mo elsewhere, yung extra stuff nila pwedeng mag-feel na clutter or parang pressure. Malinaw naman na si web.com ay gusto talagang maging one-stop shop, which is fine naman, as long as yun din talaga yung gusto mo. Magkakaroon ka rin ng access sa domain management dashboard nila na madali rin namang gamitin. Pwede kang mag-update ng DNS records, i-record yung domain mo manually or automatically, at pwede mong i-transfer yung domain mo in or out of web.com kung magbago ang isip mo later on. Ang hindi mo makukuha by default ay domain privacy. Ito yung feature na nagtatago ng personal info mo sa public WHOIS database. Maraming domain registrars ngayon na nag-i-include niyan for free, pero si web.com may extra charge pa. Kaya isa pa tong bagay na kailangan mong i-consider habang nagbabudget ka. Using the website builder, is it actually worth bundling? Let's say pinili mo si web.com para sa domain mo at nag-decide ka nang doon na rin mag-build ng website mo. Ano nga ba ang experience? Honestly, yung website builder nila hindi naman masama. Hindi siya kasing flexible ng Wix or kasing powerful ng WordPress, pero para sa simple sites tulad ng restaurants, service providers, personal portfolios, it works. Magsisimula ka sa template na may over 100 choices sa web.com. Nakasort ito by industry, so kung may bakery ka, law firm, or landscaping business, malamang may design na tailored para doon. Once pumili ka ng template, locked in ka na sa structure na yun. Hindi na allow ni web.com na mag-switch ka ng template later, na medyo nakakainis kung magbabago yung isip mo. Yung editing ay drag and drop at may mga rows or blocks kung saan pwede kang mag-add ng text, images, videos, galleries, forms, testimonials, you name it. Pwede kang mag-reorder ng sections at mag-drop in ng pre-built layouts para sa common parts ng site. Meron din silang AI tool na makakatulong magsulat ng content para sa'yo. Actually, very handy kung hindi ka komportableng magsulat ng sarili mong copy. But syempre may limits. Yung editing experience ay mas structured kaysa sa gusto ng ibang tao. Hindi mo talaga pwedeng ilagay kung saan-saan yung elements, nag-i-snap lang siya into place sa mga invisible rows. Maganda to para sa neat and mobile-friendly na layout. Pero baka ma-frustrate ka kung gusto mong gumawa ng super custom na design. So worth it bang gamitin yung website builder kung bibili ka na rin ng domain doon? Maybe, kung gusto mo ng something quick and simple, solid option siya. Pero kung plano mong mag-grow ng blog, mag-launch ng store na maraming features, or talagang gusto mong i-control bawat part ng design, baka ma-feel mo na medyo basic lang siya. Managing your domain, the day-to-day stuff. Isa sa mga bagay na maganda kay web.com ay yung actual management side ng
makapag-own ng domain. Clean yung dashboard, madaling i-navigate yung menus, at hindi matagal bago mo ma-figure out kung paano i-update yung settings. Pwede mong iset yung domain mo to auto-renew na highly recommended ko kung importante sa'yo yung site mo. Mas common kaysa sa iniisip mong makalimutan ang renewal ng domain. Mukha lang hindi, pero common sa mga tao na makalimutan ang renewal ng domain at sobrang hassle siya i-recover kapag nag-expire. With web.com, pwede mong i-toggle yung auto-renew on or off in just a few clicks. If kailangan mong i-point yung domain mo to another hosting service, like kung gusto mong gumamit ng Squarespace or Shopify, pwede mong i-update yung DNS records nang hindi na kailangan makipag-usap sa support. Meron din silang knowledge base na nag-explain step by step kung paano gagawin. Kahit medyo mahirap hanapin yung guides kung hindi mo alam exactly yung hinahanap mo. Transferring ng domain out of web.com, possible, pero hindi siya yung pinaka-smooth na experience. Tulad ng maraming registrars, hindi naman sila mag-roll out ng red carpet kapag sinabi mong aalis ka. Kailangan mong i-unlock yung domain, kunin yung authorization code, at dumaan sa ilang extra steps. Pwede mo siyang gawin, pero hindi yan instant. Now, on the upside, maganda ang customer support ni web.com. Available ang phone line nila 24/7 na hindi na-offer ng maraming murang services. Kaya kung ma-stuck ka, maganda ring malaman na pwede ka talagang makipag-usap sa totoong tao. Watch out for upsells and hidden fees though. Let's talk about something na nagbabother sa maraming tao. Upsells. Si web.com ay definitely isa sa mga platforms kung saan yung initial price ay mukhang sobrang baba. Pero pag nag-start ka na magdagdag ng mga extra features na either kailangan mo or pinupush nilang bilhin mo, biglang tumataas ang total. For example, ang domain privacy na nabanggit ko kanina, add-on yan. Yung SSL certificates para gawing secure ang site mo, isa pang add-on. Gusto mo ng more than 5 email addresses? Kailangan mong mag-upgrade or magbayad ng extra. At kahit yung basic stuff tulad ng pag-submit ng site mo sa search engines, madalas included yan sa higher tier plans lang. Hindi naman ibig sabihin masama ang mga to. Ang point lang, yung true cost na paggamit ng web.com ay nagiging mas mataas kaysa sa headline price. Worth pag-isipan yan bago ka mag-commit. Now, yung ibang platforms like Squarespace for example, kasama na ang SSL at domain privacy sa karamihan ng plans nila. Kaya dapat i-compare mo muna yung full package bago ka mag-decide kung saan mo ipapark ang domain mo. So, who is web.com actually for? At this point, malamang nagtataka ka kung may sense ba talaga si web.com para sa'yo. And here's the way I look at it. Kung isa ka sa mga taong gusto lang bumili ng domain, mag-build ng simple site, at makapag-online with just a little stress, si web.com ay hindi na masamang choice. Nasa one place na lahat. Madaling gamitin yung tools at hindi mo na kailangan ng sobrang daming technical knowledge. Magbabayad ka nga lang ng medyo mas mahal pero hindi mo na kailangan mag-juggle ng hiwa-hiwalay na services para sa domain, website, email, at hosting mo. Pero kung isa kang more advanced user or gusto mo lang ng mas maraming flexibility, baka mas okay sa'yong gumamit ng ibang registrar para sa domain mo at i-point na lang to sa platform of your choice. Sa ganitong paraan, pwede mong piliin kung anong tools lang ang talagang kailangan mo at hindi ka magbabayad para sa mga bagay na hindi mo naman gagamitin. Also, kung long-term value ang importante para sa'yo, tandaan mo na si web.com ay may renewal prices at add-ons na nag-add up over time. Yung low intro price nila, minsan parang bait and switch kapag hindi ka nagpe-pay attention. Final thoughts, is web.com worth it for buying domains in 2025? Alright, so here's the deal. Si web.com ay isa sa mga platforms na nagbibigay ng just enough para makapag-start ka agad. Hindi siya flashy, hindi siya puno ng crazy features, pero convenient siya. It works. At para sa ibang tao, sapat na yun. Kung gusto mo lang kumuha ng domain name at ayaw mo nang mag-overthink pa sa iba, kayang-kayang gawin ni web.com ang trabaho. Makuha mo yung name mo, may tools ka para mag-build ng something kung gusto mo, at may support ka kung kailangan mo ng tulong. Pero enter this with your eyes open. Tignan mo yung real cost, hindi lang yung promo price. Alamin mo kung ano yung included na features at kung ano yung kailangan mong bayaran ng extra. Kung okay ka sa ganung trade-offs, then si web.com might be a pretty solid option for you. At kung hindi, no worries. There are plenty of other fish in the internet sea. At kung gusto mong mag-start with web.com or kahit alin sa mga other fish in the sea, meron kaming mga links para doon sa description sa baba. Affiliate links tong mga to, which means kumikita kami ng small commission kapag ginamit mo sila at no extra cost to you. Malaking tulong ang mga commission na to para masuportahan ang channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content na katulad nito. At kung gagamitin mo sila, thank you so much in advance. At kung helpful ang video na to para sa'yo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos kung paano gumawa ng websites, mag-explore ng iba't ibang website builders, mag-discuss ng domain names at marami pang iba. Kaya make sure na mag-subscribe ka. Pero other than that, thank you for watching and I'll see you in the next video.